na nagawa niya to na mabago ang ating Manila Bay. Ilang administrasyon po ang dumaan ba't hindi nagalaw ito? Kasi ano lang naman, porsigido talaga si Digong. Porsigido siya sa ano niya, sa pagiging presidente niya na. Ano boss? Anong balita sa coliform natin? 900 pa rin? Okay, thank you, thank you. I-open pa kasi ano Open pa. Ay mga kaibigan, oh. Ayun, open pa raw yung outpool natin. Kung natakpan na yun, baka siguro naman ay mabawasan na. Ayan, oh, good answer po si Boss Marlon Ocampo, ang ating isang kasama po na vloggers dito. Yan, si Boss Marlon, oh. Hindi pa kasi naisasara eh. Hindi pa nasara? Pag naisara din, bababa. Okay, okay. Oh. Kaya sabihin nyo man, galing, nakita ko na yan, pero di ako tumuntong. Sayang, di ba? Siyempre sayang po yun. Andi dito na po tayo eh. Ma'am, saan po ang punta nyo? Sa Qatar. Qatar. Pero ano na, pangalawa na o una pa lang? Pangatlo. Hindi po. First time po lang namin doon sa Qatar. Sa Qatar. Pero pangatlong bansa na. Galing kami ng UAE. Uy, mayaman na kayo. Mayaman sa una. Grabe naman. Grabe kasi 3 bansa na no. Ma'am, kumusta naman? Anong masasabi nyo dito sa ating Dolomite? Grabe. Po kasi napakalinis. Ganda na. Pangalawang bakasyon ko, nire-renovate pa lang to. Pero ngayon, ganda na. No? Dati galit pa tayo no, di tayo makaapak no, ngayon ang magsawa. Pero nakikita na po si Tatay Digong talaga, no? Kaya nga salamat kay Tatay Digong. Siya lang yung talagang naglakas loob ng ano. Yes po, yes po. Ganda ng ganyan. Pero mo 6 na taon lang nagawa ng tao ni Tatay Digong to. Ang daming administrasyon na dumaan, ba't hindi nagawa to? No? Kaya nga po. Grabe. Kaya salamat kay Tatay Digong. Ang sabi kasi nila, sayang daw yung pera na nilapat dito instead na ayuda. Sayang kasi worth it naman, no? Ang daming napasaya. Hindi lang kasi kumbaga sa bansa naman po natin to eh, nakakikita yung kung saan napunta yung pera. Yes po. Mas maganda yung nanggagaling sa inyo yung opinion na yan. Doon lang may kahit ilang At bawal po. Bawal magbitbit, baka hulihin kayo. sa ibang bansa. Sa ibang bansa, ganun din? Bawal din? May buhangin yan doon. Ayan na. Sa ibang bansa ba, tambak din? O gawa din ng tao? Or dati ng ganun? Hindi ganoon talaga po yung buhangin nila doon iba eh. Kasi ito, reclaim, ano to eh, tambak to eh, di ba? Ayun. Tambak din. Pero saan pa kayo probinsya, ma'am? Leyte. Uy, ang dami taga Leyte dito, no? Ma'am, i-shout out nyo naman yung mga nanay ninyo nasa Leyte ngayon, mga hobby nyo. Shoutout po sa mga taga Burawin. Shoutout! Burawin Leyte. Taga Burawin. Leyte po. Okay. Anong ano niyo po? Ito si Papa D Channel po. May artista dito, ayan oh. Ang ganda ng post niya oh. Ayan. Ang ganda ng mga picturean niyo, ma'am ha. Ano? Ma'am, ano masasabi niyo dito sa ating Dolomite? Ang ganda. Maganda na po. Ayan. Di ba kayo nagsisi na pumunta dito? Hindi po, nakailang ulit na kami dito. Kami nagsasawa. Ayun po. Di kayo nagsasawa. Ayun. Ma'am, Yung Dolomite na nagsasawa. ang Dolomite na lang ang nagsasawa. Ayan. Ma'am, panawagan po natin sa mga ilan po nating mga kababayan nagtatapon ng basura dyan. Ay nako, huwag kayong magtapon kasi para malinis. Oh yes. Para malinis lang, iwag po kayong magtapon. Ayun. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Okay. Ito yung mga nakulit natin sa loob ng Dolomite, mga kaibigan. Ang daming sako-sako. Pero mga sako naman yan, ay recycle naman, hindi naman itatapon yan. Ibabalik din dito. Ikarga lang nila sa truck yan. Galing kayo ng Leyte, di ba? Nagbus lang kayo papunta dito. Ang purpose lang makaapak lang kayo dito sa Dolomite. Kasi sa news lang namin nakikita to eh. Ay grabe ha. Kasi Ma-experience namin yung kung ano Na-experience talaga yung
Dolomite. Ibig sabihin, gumastos talaga kayo ng pera lang para... Free naman yung ticket namin. Free lang. Anong sinakyan nyo? Bus lang, bus. Bus lang talaga. Bus lang kami. Kasi meron ng PNR doon sa inyo. Wala, late, wala. Wala Bus, pa? tawid ka pa ng dagat. Dagat pa? Grabe, ang layo. Para mapunta namin ko dito. Sir, sulit naman. anong masasabi mo? Sinabi mo na solid, no? Anong masasabi mo pa dito sa ating Dolomite? Masabi ko ayos sa Duterte to. Duterte to Duterte din kami, kaya approve to approve. Napakaganda. Sir, mensahe natin kay Tatay Digong na siya po ay nagpapahinga na. Tapos na po ang kanyang Mensahe termino. namin sa kanya is message ko lang sa kanya na maganda yung mga improvement niya, lalo na dun sa Leyte. Oo. And napawidening niya lahat ng mga kalsada doon. And yung sa Cebu, napuntahan din namin sa Cebu yung tulay. Talaga? Oo, napuntahan din namin sa Cebu. Kaya Duterte. Ayan. Sir, anong masasabi po natin sa bagong presidente natin si BBM? Ang masabi ko sa kanya is ituloy niya lang kung anong napagsimulan ni Duterte. At nakikita naman natin yung ni Duterte, yung mga project niya. And hindi lang pinapakita sa news kasi alam naman natin. So spread natin lahat to at ituloy niya lang kung anong napagsimulan. Ayan po. Sir, ang sabi daw nila, sayang na yung pera na ginastos dito sa Dolomite instead na ayuda. Anong sayang dyan? Nakikita nyo yung before at after. Nakikita nyo yung pinagkaiba. Kaysa naman sa hindi ginastusan ng pera to, naging dugyot lang nakakaya sa mga foreigner na pumupunta ng Manila at nakikita yung dumi. Isa rin akong OFW. Okay. Kaya ngayon, nakikita nila, meron tayong ipagmamalaki sa ibang bansa. Tama. May ganito tayo dito. Tama. Di ba malaking improvement? Dati basura. Tapos ngayon, napupuntahan na ng mga tao. Baka sa sunod pwede ng liguan. Diba? Sir, ang pag-upo ni Tatay Digong 6 years, di ba? 6 years lang. Bakit nagawa niya to na mabago ang ating Manila Bay? Ilang administrasyon po ang dumaan, ba't hindi nagalaw ito? Kasi lang naman, porsigido talaga si Digong. Porsigido siya sa pagiging presidente niya na baguhin ang sinaunang Pilipinas. Nakikita naman natin na malaki yung improvement ng Pilipinas. Wala sa mga passport, sinusport ng OFW, napatagal niya ng 10 years, kaya malaking pasalamat natin kay Digong. Ayan, panawagan po natin, sir, sa mga naninira po kay Tatay Digong. Noon hanggang ngayon, nandyan pa rin. Panawagan ko sa mga naninira kay Digong. Wala kayong ginawa kundi paninira mo. Nakita na nga nila, no? Parang ayaw pa nilang ganun. Maganda na nga nakita mo naman dito. Oo. Kung wala si Digong, hindi mo makikita itong Dolomite Beach na to. Tama. So, yun lang. Ayan, kay Inday Sara, sir, ang ating Vice President, ano po ang masasabi natin na siya po ang humawak ng Department of Education? Balak niya po ibalik ang CAT or ROTC. Yan, approve yan. Kasi marami mga abusadong mga bata ngayon. Hindi nila alam kung ano yung dinaanan namin sa CET dati. Hindi kami makapasa pa sa subject dahil sa CET na yan. Kung hindi mo yan kukunin. Kaya isang disciplinary din yung CET na yan. At para din yan sa mga kabataan ngayon na medyo lumalaki yung ulo. Yan, pagdisiplina din yan. So maganda yan na ipatuloy niya at tanggalin ang Keto 12. Ayan. Papayag kayo na tanggalin? Tanggalin ang Keto 12 kasi nakita mo, yung mga tao, yung mga kabataan ngayon na bagong graduate, nakapasa sila ng Keto 12 pagdating sa trabaho, hindi ino-honor kasi kailangan college degree. College degree, mababa yung sahod. Kaya, ang masaklap siya, kailangan pa experience 2 years daw. hindi, 4 years pa nga sa iba Mag-apply ka lang ng cashier, 4 years course pa nga Kita mo? Sa ibang bansa, maglinis ka lang ng banyo kahit hindi ka nakatapos ng 4 years, pwede. Dolyar pa sinasahod mo. Dollar pa, no? Kaya yun lang. Dapat tanggalin yung Keto 12. Saka ituloy ang CET. Tama. Meron kang good at saka bad. Meron kang yes or no. Saan? Sa'yo. Kasi sabi mo, ibalik ang CAT, good sa'yo yan. Ang bad sa'yo, tanggalin yung Tanggalin Keto 12. yung Keto 12. Kasi pahirap yan sa mga magulang eh. Pahirap yan kasi dagdag gastos yan. Tama po yan, sir. Kaya, yun lang. Ayan, sir, shout out po kayo sa mga kasama nyo na sa abroad ngayon. Shout out ko sa mga kasama kong seaman saka sa agency kong Bright Maritime. And shout out sa channel ko. Yan, Makinista TV. Nagla-live ako ngayon. Makinista TV. Makinista TV. Ayan mga kaibigan, please support Makinista TV po ang aking kaharap ngayon. Thank you so much, sir, no, sa patuloy lang sa ating pagbablog. Okay.